Pagkatapos ng bigas, pumunta tayo sa presyuhan ng gas. Hindi lang gas, pati diesel. Alamin natin mula sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, kanilang direktor, si Attorney Rino Abad. Aba, nasa ating pong linya. Attorney Rino, kumusta ka na? Attorney Rino Abad, si Orly Trinidad dito. Good morning po. Magandang umaga sa inyong programa, Sir Orly, at sa ating mga kababayan po. Kumusta ho ba yung malaman lang ho namin? Ano pong sitwasyon na nitong bago matapos itong linggong ito ng trading, kalakalan sa world market sa presyon po ng produktong petrolyo? At talo-talo na yung linggo-linggong katanungan, tataas ba o bababa ang presyo po ng petroleum products sa Attorney Rino? Well, may nakikita ho tayong rollback, no? For all gasoline products, for all petroleum products, gasoline, diesel, and kerosene. Mayroon lang isang araw pa pero mataas na ho ang tsansa ng rollback. Very good. Itong ikaapat na araw ng trading, ano ang estimate na lumalabas, attorney? Well, ang ating gasolina, no, may estimate ho tayo na baka umabot ho ito ng 4 pesos. Ang diesel, umabot ito ng 7 to 8 pesos. Wow. Ang kerosene, mga 9 to 10 pesos. 9 to 10 pesos. Malaki. Big time rollback. Well, estimate pa ho ito. At of course, meron ho tayong tinitingnan na allowance naman dun sa oil company sa kanilang magiging actual adjustment. Alright. Sa lahat naman ng ito, sabi nga na Attorney Rino, lahat ito estimate. No? Hindi pa dito minsan nakakasama pati yung cost of production, pati ho yung kung ano tinatakda ng MOPS o Minoplat sa Singapore. At least yung pinakapunto ay aasa tayo ng bawas presyo ng produktong petrolyo sa darating na linggo. Apa. Ano yung mga naging dahilan? Ano ang source o ano yung pinanggalingan ng pagbaba ng presyo ito ng petrolyo, Attorney Rino? Well, ang magandang balita ay yung of course yung tuloy-tuloy na pag-uusap ng US at Iran. May pronouncement si President Trump na malapit nang matapos yung kanilang negotiation. Yun lang ho talaga, Sir Orly, ang pinakamalaking factor, no? Kasi on the past 2 weeks, kaya nag-i-increase. Kasi naglabas naman ho itong IEA kasi ng report na magkakaroon ng supply problem sa July-August. Ano ho yung IAA, Attorney Rino? International Energy Agency. IEA. Kaya nasundan ho tayo ng 2 weeks na increase. Though maliit lang ang mga increases, kaya lang siyempre nakaka-apekto rin ho yung mga ganong pronouncement. Na mayroong magkakaroon ng tightening na sa July-August. Yung analysis nila, yung kanilang oil market report, no? Buti na lang nabawi ito nung mga pronouncement ni President Trump na malapit nang matapos at may mga agreement ng by principle na nagagawa. So ito yung malaking bagay na nagpapababa talaga ng mga ganitong kalaking mga adjustment. So talagang volatile ho, Sir Orly, kasi sinusundan lang ho namin mga ganong pronouncement, ganong report. Nakikita kaagad namin yung trend ng price. May pagbababa pa lang. Ano mas mababa? Ang Dubai o ang Brent crude? Para mas mababa ang Brent crude, Attorney Rino. Tama ho ba? Well, ang atin hong Dubai ay nasa 104, ang ating Brent ay nasa teka muna. Dito na lang ho tayo sa latest pala. Parang around $94-$95 na nakarang araw yan. Yes, ang Dubai ay nasa 99.21, ang Brent ay nasa 96.74. Okay, well, that's a good signal. Hindi na dating umaabot ng 110 yata, no? O umabot pa na 120 per barrel. Sa madaling salita, Attorney Rino, masasabi natin, unti-unti nang nag-normalize
ang presyo at wala nang problema sa pagbiyahe nitong produktong ito mula sa manggaling o sa man lugar sa Middle East, at talagang ang nakakaapekto na lamang minsan ay yung pagiging marites o yung pagpapalaganap ng chismis tulad ng binabanggit niyo kanina na sinabi ng IEA. Well, yun ang mga announcement kasi kailangan lang din ho natin antabayanan yung report na yan ng IEA na mayroong tightening na inaasahan sa July and August kasi padating pa ho yan eh. So, hindi naman ho biro pag nagsabi ho yung International Energy Agency. So, binabantayan ho namin din yan at in fact may mga request na kami na presentation sa Global Platts, no? Yung nagpo-produce nitong Minob Platts Singapore, na magkaroon kami ng discussion kasi gusto namin maintindihan talaga kung bakit naglalabas ng report na ganun si International Energy Agency. Alright. But other than that, nababawi pa for the meantime yung gaya ngayong week, biglang bumaba. Though, admittedly, hindi pa ito July-August. Nasa early part pa lang tayo ng June. But of course, hindi tayo kampante, no? Kasi unless bawiin ng International Energy ang report na yun, hindi tayo kampante. Okay. Panguling tinanong na lang siguro, Attorney Rino, dito sa pangyayaring ito, lalo na kasagsagan ng pagkakaroon ng limitadong supply ng petroleum products, ano yung maaari ngayon plano o proyekto o programa na papanatilihin sa tingin ninyo ng Department of Energy para matiyak ang ating supply? Ibig sabihin, alam natin kung saan tayo kukuha ng mapagkukunan nito sakaling magkaroon ng aberya tulad ng nakaraang mga buwan. Well, ang tightening na yan, Sir Orly, ang ibig lang sabihin yan, magtataas ho ang price at of course, ganun pa rin, mangunguha pa rin tayo ng supply sa mas malayong mga lugar, US, Canada. This time, maabot na ho tayo sa mga lugar na yan, Brazil. Yun nga lang, ang ayaw ho natin kasi ngayon kahit malayo tayo, mababa na rin ho ang price. Ang ayaw naman natin, mabaliktad na naman, malayo na nga, tumataas pa ang price. So, yun ho ay yung binabantayan natin na hindi siya shortage, no? May tightening ho ang sabi. So, ibig sabihin, masyadong tight, no? Balansyado masyado yung demand at saka supply. Alright. At pag ganyan, mabilis ho yung volatility, no? Kahit anong araw lang, mag-up and down yung trend ng price kasi masyadong malapit o mahigpit yung volume ng demand at saka ng supply. Alright. May pahabol na tanong. Meron ho, tama, papatapos na nga pala ang buwan na ito. Meron ho bang mangyayaring rollback din sa LPG pagsapit ng Lunes, June 1? Well, makukumpyuto talaga natin yan sa katapusan ng buwan na to. May 31 pa. Oo po. At dyan ho natin makukuha ang adjustment at ito'y ibibigay pa rin sa mga oil company as guidance dun sa adjustment at kailangan ho natin ibigay pa rin ito under Executive Order number 110, no, yung magiging adjustment para hindi ho aalagwa masyado yung kanilang adjustment. Okay, sige. Pa-inform na lang Doon ulit sa kami. estimate ng DOE. Pa-relay na lang ulit, Attorney Rino, kung ano magiging adjustment kung yan ay malalaman agad-agad bago ang Lunes. Thank you, sir, Attorney Rino. And, Sir Oli, kailangan lang ho namin hintayin yung Saudi Aramco contract price na kadalasan nilalabas sa katapusan ng buwan. Okay, so ulitin, Attorney Rino Abad, good morning po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Magandang umaga ulit, Sir Ole, sa inyong programa. Ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Attorney Rino Abad, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.